Pinagplanuhang patayin ng sariling asawa para nakawin ang aking mana, natuklasan ni Amelia ang impyerno sa loob ng sariling bahay. Habang siya ay nakikipagpatintero sa kamatayan, si Dr. Javier Reyes ay nagdiriwang na sa marangyang silid habang nilalustay ang yaman ng pamilya De Villa. Isang mahinang basura ka lang, Amelia. Oras na para mamatay. Ang tawa ng traidor. Ngunit sa isang iglap, bumagsak ang martilyo ng katarungan. Gamit ang mga matalas na ebidensya, tinalo siya ni Amelia at ipinakulong sa harap ng madla. Winakasan na niya ang pagiging biktima. Tumayo siya bilang reyna upang durugin ang mga buwaya. Kapag ang asawang binalak mong ibaon sa lupa ay siyang kukuha sa iyong laya, saan ka patatakbo? Ang sinag ng umaga ay marahang gumapang sa mamahaling kurtina ng kanilang silid sa Forbes Park. Tila isang mainit na yakap na bumabati kay Amelia de Villarreyes. Ngumiti siya. Naramdaman ang pamilyar na bigat ng braso ni Javier sa kanyang baywang. 7 taon. 7 taon na siyang nagigising sa tabi ng lalaking ito at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lamang tumitindi ang kanyang pagmamahal. Dahan-dahan siyang bumangon, iniingatang hindi magising ang kanyang asawa. Si Dr. Javier Reyes, ang pinakamagaling na cardiac surgeon sa bansa at higit sa lahat, ang kanyang mundo. Ngayong araw ang simula ng lahat. Ngayong araw siya magpapa-admit sa ospital para sa operasyon sa puso na matagal na nilang pinaplano. Ang operasyong magbibigay sa kanya ng pagkakataong magkaroon ng isang normal at malusog na buhay. Isang buhay na kasama si Javier. Pagpasok niya sa kanilang malawak na dining room, naamoy niya agad ang paborito niyang almusal. Nakahain na ang lahat, sinangag, tapa, at mainit na tsokolate. At sa gitna ng mesa, isang maliit na vase na may isang tangkay ng puting rosas. "Good morning, my love." Isang malambing na boses ang bumasag sa katahimikan. Nakangiting lumingon si Amelia. Nakatayo roon si Javier. Suot ang kanyang puting polo, sariwa at mabango. Lumapit ito at hinalikan siya sa noo. "I prepared your favorite. Kailangan mong maging malakas para mamaya." Umupo sila at nagsimulang kumain. Bawat subo ni Amelia ay puno ng pasasalamat. Hinawakan ni Javier ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. "Huwag kang kabahan, okay? Ako ang bahala sa lahat. After your operation, after you fully recover, tutuparin na natin ang pangarap nating bumuo ng pamilya." Naramdaman ni Amelia ang pangingilid ng kanyang mga luha. Iyon ang pinakamatagal na niyang inaasam. Ang magkaroon ng anak nila ni Javier. Tumango siya, hindi makapagsalita dahil sa sobrang kaligayahan. Inabot ni Javier ang isang tissue at marahang pinunasan ang gilid ng kanyang labi. "I love you so much, Amelia. Always remember that." "I love you more, Javier." Halos pabulong niyang sagot. Makalipas ang ilang oras, nasa pribadong silid na si Amelia sa St. Luke's Medical Center. Ang amoy ng gamot at ang puti ng paligid ay nagdulot ng kaunting kaba sa kanyang dibdib. Pero sa tuwing titingnan niya si Javier na hindi umaalis sa kanyang tabi, napapanatag siya. "Matulog ka muna, mahal. Magpahinga ka," sabi ni Javier habang inaayos ang kumot sa kanya. Hinawakan ni Amelia ang kamay nito, may higpit. "Huwag mo akong iiwan," pakiusap niya. "Kahit kailan," sagot ni Javier at hinalikan siya sa noo. Isang halik na puno ng pangako. "Dito lang ako sa labas. Babantayan kita." Sa mga salitang yon, dahan-dahang ipinikit ni Amelia ang kanyang mga mata. Panatag ang loob. Nang magising siya, takip silim na. Mag-isa na lamang siya sa silid. Bumangon siya at naupo sa gilid ng kama. Ang kaba ay unti-unting bumabalik. Napatingin siya sa kanyang reflection sa salamin ng bintana. Isang babaeng mayaman, may mapagmahal na asawa, ngunit may pusong mahina. Bigla may naalala siya. Ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang dibdib, sa lugar kung saan dapat naroon ang isang bagay na mahalaga. Ang brooch.
Ang gintong brooch na may nakaukit na bulaklak ng sampagwita, ang huling regalo ng kanyang yumaong ina. Iyon ang kanyang agimat, ang kanyang pampalakas loob. Paano niya haharapin ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay kung wala iyon? Kinapa niya ang kanyang bag sa tabi ng kama. Binuksan ito at hinalungkat. Wala. Sinubukan niyang alalahanin. At doon, tumatak sa kanyang isip ang isang imahe. Ang brooch na nakapatong sa kanyang tokador sa tabi ng litrato ng kanilang kasal ni Javier. Naiwan niya. Isang hindi maipaliwanag na pangangailangan ang bumalot sa kanya. Kailangan niya iyon. Kailangan niya ang gabay ng kanyang ina. Kailangan niyang maramdaman na kasama niya ito sa loob ng operating room. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Uuwi siya. Sandali lang naman. Isang sorpresa para kay Javier. Tiyak na nasa bahay ito ngayon. Nag-aalala. Hindi mapakali. Ang makita siya. Kahit saglit lang, ay siguradong magpapasaya rito. Mabilis siyang kumilos. Nagsuot siya ng isang simpleng cardigan sa ibabaw ng kanyang damit pasyente. Nang lumabas siya ng silid, nakasalubong niya ang isang nurse. "Ma'am Amelia, saan po kayo pupunta?" tanong nito. Ngumiti si Amelia. Isang nginangiting pinilit niyang maging natural. "Maglalakad-lakad lang saglit. Pupunta lang ako sa chapel ng ospital. Kailangan ko lang magdasal." Tumango ang nurse. Walang pag-aalinlangan. "Sige po, ma'am. Pero huwag po kayong magtatagal." "Hindi. Saglit lang ako." Pangako niya. Madali siyang nakalabas ng ospital at nakakuha ng taxi. Habang binabaybay nila ang mga pamilyar na kalsada ng Makati, ang dibdib ni Amelia ay puno ng pananabik. Ini-imagine niya ang magiging reaksyon ni Javier. Ang gulat sa mga mata nito na masusundan ng isang mahigpit na yakap. Ang pag-aalala nito na sasagutin niya ng isang matamis na halik. Huminto ang taxi sa tapat ng kanilang mansyon. Tahimik ang lahat, gaya ng inaasahan niya. Dahan-dahan niyang ginamit ang sarili niyang susi para buksan ang malaking pinto. Ayaw niyang gumawa ng ingay para masira ang kanyang sorpresa. Ngunit sa kanyang paghakbang, papasok sa marmol na sahig ng kanilang foyer, isang bagay ang hindi niya inaasahan. Musika. Hindi isang malungkot na tugtugin, kundi isang masayang jazz music. At kasabay nito, mga halakhak. Napakunot ang noo ni Amelia. May bisita ba sila? Bakit hindi sinabi ni Javier? Dahan-dahan siyang naglakad. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas ay halos hindi marinig. Sinundan niya ang ingay na nagmumula sa kanilang sala. Nagtago siya sa likod ng isang malaking haligi, sapat lang para sumilip. At doon, ang mundong kanyang inakala ay gumuho sa isang iglap. Nakita niya si Imelda, ang kanyang biyenan, na may hawak na kopitan ng champagne, tumatawa ng malakas. Sa tabi nito ay si Katrina Suarez, ang batang nurse na madalas na assistant ni Javier na nakasuot ng isang hapit na pulang bestida. At sa pagitan nilang dalawa, naroon si Javier. Ang kanyang minamahal na si Javier. Ang braso ni Javier ay nakapulupot sa baywang ni Katrina. Ang kanyang mukha ay hindi mukha ng isang nag-aalalang asawa. Ito ay mukha ng isang taong nagtatagumpay. Isang taong masaya. Narinig ni Amelia ang boses ni Imelda. Isang tagay. Para sa napakagaling na plano na sa wakas ay magtatapos na bukas. "Excited na ako para bukas, mahal," malanding sabi ni Katrina, habang hinahaplos ang pisngi ni Javier. Pagkatapos ng 7 taon ng paghihintay, ngumisi si Javier. Isang ngisi na hindi pa nakikita ni Amelia kailanman. Isang ngising nakakakilabot. Itinaas niya ang kanyang kopita. Sa wakas, bukas, matatapos na ang 7 taong pagpapanggap para sa kinabukasan ng pamilya Reyes. Parang nabingi si Amelia. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka. Pagpapanggap, 7 taon. Namanhid ang kanyang mga kamay. Ang maliit na purse na kanyang hawak-hawak ay biglang bumitaw mula sa kanyang mga daliri.
Lumikha ito ng isang mahinang kalabog sa makapal na carpet. Ngunit sa biglaang katahimikan, ang tunog na yon ay kasing lakas ng isang putok ng baril. Sabay-sabay na natigilan ang tatlo. Ang kanilang mga ngangiti ay naglaho. Ang kanilang mga mata, na kanina'y puno ng kasakiman, ay napalitan ng gulat at alarma. At sa isang iglap, ang kanilang mga ulo ay lumingon, diretso sa direksyon kung saan siya nagtatago. Sa isang iglap, ang pintig ng puso ni Amelia ay naging isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Ang tatlong pares ng mata sa sala, mga matang puno ng pagkagulat at unti-unting pagkatanto ay nakatutok sa dilim kung saan siya nakatayo. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Ang bawat segundo ay kasing haba ng isang taon. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang dugo. Nakita niya ang paggalaw ni Javier. Hindi ito paggalaw ng pag-aalala. Ito ay paggalaw ng isang hayop na nahuli sa bitag. Bago pa man sila makahakbang, bago pa man may makapagsalita, ang instinct na mabuhay ang nagtulak kay Amelia. Walang pag-iisip, walang plano. Tanging isang sigaw sa kanyang isipan. Tumakbo ka. Tahimik siyang umatras. Ang bawat hakbang ay maingat na tinatapak sa sahig. Bumalik siya sa foyer. Ang kanyang likod ay nakadikit sa malamig na pader. Narinig niya ang mga yapak ni Javier na papalapit. Sino yan? Ang tanong nito. Ang boses ay nagbago. Wala na ang lambing, napalitan ng tigas at pagbabanta. Mabilis na pinihit ni Amelia ang siradura ng pinto. Dahan-dahan para hindi lumikha ng ingay. Lumabas siya sa malamig na hangin ng gabi at isinara ang pinto. Nang walang katunog-tunog, hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad, papalayo sa liwanag na nagmumula sa mga bintana. Nagtago sa mga anino ng malalagong halaman sa kanilang hardin. Narinig niyang bumukas ang pinto. May tao ba dyan? Sigaw ni Javier sa kawalan. Nanatiling hindi gumagalaw si Amelia sa likod ng isang malaking bush. Ang kanyang paghinga ay pinipigilan. Naramdaman niya ang pamilyar na paninikip sa kanyang dibdib. Isang babala mula sa kanyang mahinang puso. Huwag ngayon, pakiusap, huwag ngayon, dasal niya sa kanyang sarili. Pagkatapos ng tila walang katapusang sandali, narinig niyang sumara muli ang pinto. Sumilip siya. Wala ng tao. Iyon na ang kanyang pagkakataon. Tumakbo siya. Tumakbo siya na parang hinahabol ng kamatayan. Tinahak niya ang mahabang daanan patungo sa gate. Ang kanyang mga paa ay bahagya ng sumasayad sa lupa. Binuksan niya ang maliit na pinto sa gilid ng gate at lumabas sa tahimik na kalye ng Forbes Park. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa makarating siya sa pangunahing kalsada kung saan siya nakakita ng isang paparating na taxi. Pagkasakay niya sa loob, doon lamang niya pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Humahagok siya, nanginginig ang buong katawan. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver, bahagyang nag-aalala sa kanyang itsura. Sa St. Luke's, pakibilisan. Halos hindi niya mabuong sagot. Habang umaandar ang sasakyan, doon lamang nagsimulang mag-sink in ang lahat. Ang mga ilaw ng syudad na kanilang dinadaanan ay malabo sa kanyang mga matang puno ng luha. Ang mga alaala, mga masasayang alaala, ay bumalik na parang mga multo upang saktan siya. Ang kanilang unang anibersaryo nang sorpresahin siya ni Javier ng isang paglalakbay sa Paris. Ang mga gabing yakap siya nito hanggang makatulog, bumubulong ng, "Ikaw lang ang buhay ko." Ang kanyang mga kamay na laging maingat na gumagabay sa kanya sa tuwing siya ay nahihirapan. Lahat kasinungalingan. Matatapos na ang 7 taong pagpapanggap. Ang mga salita ni Javier ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang utak. 7 taon. 7 taon ng kanyang buhay ang ibinigay niya sa isang lalaking ang tanging hangad pala ay ang kanyang kamatayan at kayamanan. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Naging pisikal ito.
Isang matinding kirot ang kumalat sa kanyang dibdib na nagpahirap sa kanyang paghinga. Napahawak siya roon, sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang ritmo ng kanyang puso. Nang makarating siya sa ospital, hindi siya bumalik agad sa kanyang silid. Nagpunta siya sa pinakamalapit na banyo. Isinandal niya ang sarili sa malamig na pader at hinayaang bumuhos ang kanyang mga luhang puno ng pighati, galit at pagkabigo. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya pabalik ay isang estranghero. Maputla, gula-gulanit ang anyo, ang mga mata ay puno ng sakit. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang pag-ibig ay naging lason, ang tiwala ay naging abo. Ngunit sa gitna ng pagkasirang yon, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Galit. Isang nag-aalab na galit na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Hindi siya magpapatalo. Hindi niya ibibigay sa kanila ang kasiyahang makita siyang bumagsak. Pinlano nila ang kanyang kamatayan. Gagamitin niya ang parehong determinasyon para mabuhay. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay napalitan ng isang matatag na pagkapit sa kanyang telepono. May 2 tao lang sa mundo na mapagkakatiwalaan niya ngayon. 2 taong utang ang kanilang katapatan sa kanyang ama. Nag-dial siya ng unang numero. Sumagot ito sa pangalawang ring. Attorney Santos, sabi niya, ang kanyang boses ay naging malamig at kontrolado. Amelia, napatawag ka? May problema ba? Halata ang pag-aalala sa boses ng matandang abogado. David, kailangan ko kayo. Ngayon na. Buhay ko ang nakataya. Sabi niya, walang paligoy-ligoy. Pumunta ka sa St. Luke's, sa North Wing. May isang lumang storage room sa dulo ng pasilyo. Doon tayo magkita. At huwag kang magpapakita kahit kanino. Bago pa man makasagot si David, ibinaba na niya ang tawag at nag-dial ng pangalawang numero. Ignacio, isang maikli at direktang sagot mula sa pinuno ng kanilang seguridad. Rico, si Amelia ito. Sabi niya, iwanan mo ang lahat ng ginagawa mo. Kailangan kita dito sa St. Luke's ngayon din. Gamitin mo ang service entrance at dalhin mo ang lahat ng recording device na kaya mong dalhin. Pagkababa niya ng telepono, huminga siya ng malalim. Ang babaeng umiiyak kanina ay wala na. Ang natira ay isang babaeng handang lumaban para sa kanyang buhay. Ilang minuto lang ang lumipas sa isang madilim at maalikabok na storage room na amoy gamot. Nagkaharap ang tatlo. Kitang-kita sa mukha ni David at Rico ang pagkalito at pag-aalala sa itsura ni Amelia. Walang pag-aaksaya ng oras, ikinuwento ni Amelia ang lahat. Ang narinig niya, ang nakita niya, bawat salita ay parang patalim na bumabaon din sa kanyang puso. Ngunit kailangan nilang malaman ang lahat. Nang matapos siya, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Si Rico, isang taong hindi palakibo, ay nakakuyom ang mga kamao. Ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Si David naman ay napapikit. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding galit at awa. Walang hiya, ang tanging nasabi ni David. 7 taon, plinano nilang lahat ito. Ang operasyon, sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Bukas, gagamitin nila ang operasyon para patayin ako. It will look like an accident. Hindi mangyayari iyan, matigas na sabi ni Rico. Ako ang bahala. Hindi, Rico. Hindi natin sila pwedeng basta na lang harapin. Pigil ni David. Ang kanyang isip abogado ay nagsimula ng gumana. Kailangan nating mag-isip. Kailangan nating baliktarin ang sitwasyon. Kailangan nating iligtas si Amelia. At kailangan nating siguraduhin na pagbabayaran nila ang lahat ng ito. Tumingin si David kay Amelia. Ang unang hakbang ay siguraduhin ang kaligtasan mo. Kailangan nating palitan ang buong surgical team. Pero paano? Tanong ni Amelia.
Si Javier ang head surgeon. Siya ang may kontrol sa lahat. Malalaman niya. Isang sandaling nag-isip si David. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa kanyang baba. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Amelia. May kilala akong isa sa pinakamagaling na surgeon sa bansa, si Dr. Morales. May malaking utang na loob siya sa ama mo. Sigurado akong tutulong siya. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay kay Amelia. Ang tanong, pagpapatuloy ni David, ang kanyang boses ay seryoso. Paano natin siya maipapasok sa operating room nang hindi nalalaman ni Javier? Ang tanong ni David ay nanatiling nakabitin sa mabigat na hangin ng storage room. Paano? Paano nila maipapasok ang isang bagong team sa isang operasyong kontrolado ng kaaway? Ang katahimikan ay binasag ni Rico. Ang kanyang boses, gaya ng dati, ay kalmado at walang bahid ng pag-aalinlangan. Simple lang ang solusyon sa mga komplikadong problema. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan na parang isang general na nagpaplano ng isang opensiba. Kailangan nating lumikha ng isang problema na sila lang ang makakalutas. Tumingin siya kay David at Amelia. Ang buong surgical team ni Dr. Reyes ay sabay-sabay na nag-dinner kanina sa isang restaurant malapit dito. Isang tawag lang sa mga koneksyon ko at sa loob ng isang oras, ang buong team na yon, maliban kay Javier at Katrina, ay makakaranas ng matinding food poisoning. Napatingin si Amelia kay Rico, nakita ang isang kislap ng talino sa likod ng kanyang tahimik na panlabas. Kailangan nilang lahat makonfine sa emergency room. Walang sino man sa kanila ang makakatayo para mag-opera. May iwan si Javier na walang anesthesiologist, walang scrub nurse, walang sino man. Mapipilitan ng ospital na mag-assemble ng bagong team on the spot. At doon papasok si Dr. Morales. Mabilis na dugtong ni David, ang pag-asa ay nabuhay sa kanyang boses. Tatawagan ko na siya ngayon. Sasabihin kong ito ay isang emergency case na inirefer ng pamilya de Villa. Dahil sa reputasyon niya, walang sino man sa ospital ang kukwestiyon kung siya ang papalit. Gawin mo na, David! Utos ni Amelia. Ang kanyang boses ay matatag. Bumaling siya kay Rico. Rico, siguraduhin mong ang nurse na mag-aasikaso sa akin bukas ng umaga ay isa sa mga tao mo. Isang simpleng tango lang ang sagot ni Rico. Bago siya lumabas para gawin ang kanyang mga tawag, naiwan si David na agad namang nag-dial sa kanyang telepono. Lumayo siya ng kaunti para sa privacy. Naiwang mag-isa si Amelia sa gitna ng silid. Ang plano ay perpekto. Ngunit ang tagumpay nito ay nakasalalay sa isang bagay. Ang kanyang kakayahang magpanggap. Kakayanin ba niyang harapin si Javier bukas? Kakayanin ba niyang tingnan sa mga mata ang lalaking pumatay sa kanyang kaluluwa at ngitian ito na parang walang nangyari? Kailangan. Para sa kanyang buhay. Para sa katarungan. Kinaumagahan, ginising si Amelia ng marahang tapik sa kanyang balikat. Isang bagong nurse, isang babaeng hindi pamilyar sa kanya, ang nakangiti sa kanya. Good morning, Mrs. Reyes. Oras na po para magprepara. May isang maliit at halos hindi mahahalata na pagtango mula sa nurse. Tao siya ni Rico. Ligtas siya. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Javier. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa likod ng mga matang yon, nakikita na ni Amelia ang kasakiman at pananabik. Mahal, sabi ni Javier. Umupo sa gilid ng kama at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ako mapakali kagabi. Kumusta ang pakiramdam mo? Isang napakalaking pagsisikap ang kinailangan ni Amelia para pigilan ang panginginig ng kanyang kamay sa ilalim ng hawak nito. Ngumiti siya. Isang ngiting matagal na niyang pinraktis sa salamin buong gabi. Isang ngiting pagod, ngunit puno ng pagmamahal. Medyo kinakabahan. Aminado niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig na mas nagbigay buhay sa kanyang pag-arte. Pero alam kong nandyan ka. Iyon lang ang mahalaga.
Hinaplos ni Javier ang kanyang buhok. Siyempre, hindi kita iiwan. Bigla, napansin nito ang isang bagay. Nasaan ang team ko? Dapat nandito na sila para i-check ka. Sa puntong yun, pumasok ang isang head nurse na may dalang clipboard, ang muka ay balisa. Dr. Reyes, may emergency po. Ang buong team ninyo, na-rush po sila sa ER. Malalang food poisoning daw po. Ang pagkukunwaring pag-aalala sa mukha ni Javier ay napalitan ng tunay na pagkabigla at inis. Ano? Lahat sila? Imposible. Opo, Doc. Under observation po silang lahat. Hindi po sila pwedeng mag-duty. Ang hospital administration na po ang gumagawa ng paraan. Naghahanap na po sila ng replacement team para sa operasyon ni Mrs. Reyes. Tumingin si Javier kay Amelia. Ang kanyang isip ay halatang naguguluhan. Ngunit bago pa man siya makaprotesta, nagsalita si Amelia. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng takot. Javier, matutuloy pa ba ang operasyon? Ayokong maghintay pa. Ang mga salitang yon ang nagpabalik kay Javier sa realidad. Ang layunin, ang premyo. Hindi ito pwedeng maantala. Tumango siya. Pilit na pinakalma ang sarili. Oo, mahal. Matutuloy. Kahit sinong team pa yan, ako pa rin ang gagawa ng operasyon. Ako ang magliligtas sa'yo. At doon, niyakap ni Amelia ang kanyang asawa sa huling pagkakataon. Isang yakap na puno ng yelo. Salamat, Javier. Bulong niya sa tainga nito. Bawat salita ay isang panunumpa. Mahal na mahal kita. Maghihintay ako sa'yo. Nang dumating na ang oras, inilipat na si Amelia sa isang gurney. Habang tinutulak siya sa pasilyo, nakita niya si Javier na naglalakad sa kanyang tabi. Hawak ang kanyang kamay. Ang bawat pagngiti nito ay parang isang insulto. Ang bawat haplos nito ay parang lason. Dito na lang ako, mahal, sabi ni Javier nang makarating sila sa entrance ng operating area. See you after a few hours. A new life awaits you. And us. Hinalikan siya nito sa noo, ang huling halik. Habang tinutulak siya papasok, ang nurse na tao ni Rico ang nasa kanyang ulunan. Sa isang kanto ng pasilyo, sa halip na lumiko pa kanan papunta sa operating room 3 na nakatakda para sa kanya, mabilis at tahimik na itinulak ng nurse ang gurney sa kaliwang pasilyo. Teka, mahinang sabi ng isang bagong orderly. Hindi ba sa OR3 siya? Nagbago ang utos, matigas na sabi ng nurse ni Rico. May problema sa equipment doon. Sa OR7 na siya ididiretso. Utos ng admin. Dinala siya sa tapat ng pinto ng operating room 7. Bumukas ito. At isang grupo ng mga taong nakasuot ng asul na scrub suit ang sumalubong sa kanya. Sa gitna nila, isang matandang lalaki na may mabait, ngunit seryosong mga mata ang tumingin sa kanya. Si Dr. Morales, bahagya itong tumango sa kanya, isang senyas ng pagtiyak. Habang inililipat siya sa malamig na operating table at ikinakabit ang mga monitor, naramdaman ni Amelia ang pagtulo ng isang luha mula sa gilid ng kanyang mata. Hindi luha ng takot, kundi luha ng pasasalamat. Ready na kami, sabi ng anesthesiologist. Ikinabit nito ang isang maskara sa kanyang mukha. Humiga ka ng malalim, Mrs. Reyes. Sa kanyang huling sandali ng kamalayan, hindi ang mukha ni Javier ang kanyang nakita, kundi ang alaala ng kanyang mga magulang. Para sa inyo to, sabi niya sa kanyang isipan. At pagkatapos, niyakap na siya ng dilim. Samantala, sa labas ng operating room 3, nakatayo si Javier Reyes, nakasandal sa pader. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Isang ngiti ng tagumpay ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa kanyang mamahaling relo. Oras na. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Kinuha niya ito mula sa bulsa ng kanyang puting coat. Isang mensahe mula kay Katrina. Binuksan niya ito at isang demonyong nangiti ang lalong nagpalawak sa kanyang mga labi. Nasa loob na siya. Good luck, mahal.
Itinago niyang muli ang telepono. Ang lahat ay umaayon sa plano. Ang pagka-food poison ng kanyang orihinal na team ay isang aberya, pero hindi na mahalaga. Kahit sinong mga baguhan pa ang ipapalit ng ospital, siya pa rin ang magmamando. Isang maliit na error sa dosage ng anesthesia, isang di inaasahang komplikasyon sa gitna ng operasyon, maraming paraan. At sa huli, walang sino man ang makakapagsabi na hindi ito isang trahedya. Walang sino man ang magdududa sa isang biyudong nagluluksa. Lumipas ang 10 minuto, 15 minuto. Nagsimulang magtaka si Javier. Bakit hindi pa siya tinatawag? Dapat ay handa na ang lahat. Dapat ay siya na ang nasa loob. Nagsisimula sa pinakamahalagang operasyon ng kanyang buhay. Sumandal siya sa pader, pilit na pinapakalma ang sarili. Siguro ay may inaayos lang sa mga bagong miyembro ng team. Hindi sila sanay sa kanya. Ngunit habang lumilipas pa ang mga minuto, ang kanyang pagkayamot ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. May mali. Lumakad siya patungo sa pinto ng Operating Room 3 at sinubukang pakinggan kung may ingay sa loob. Wala. Sinubukan niyang pihitin ang hawakan. Nakalak. Kumatok siya. Una ay marahan. Pagkatapos ay malakas. Walang sumasagot. Nakita niya ang isang nurse na dumadaan at agad niya itong tinawag. Miss, anong nangyayari sa loob ng OR3? Nandoon ang pasyente ko, si Amelia Reyes. Napakunot ang noo ng nurse. Tiningnan ang schedule sa kanyang tablet. Dr. Reyes, pasensya na po. Pero wala pong nakascheduling operasyon sa OR3 ngayon. Under routine maintenance po ang kwarto. Ans, ang mga salita ng nurse ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Javier. Ano? Anong pinagsasabi mo? Kaalis lang ng asawa ko papasok dyan. Imposible po, Doc. Baka po nagkamali kayo ng operating room. Ang boses ni Javier ay tumaas. Puno ng galit na hindi na maitago. Nasaan si Amelia Reyes? Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, nakakuha ng atensyon ng ilang mga dumadaan. Ang head nurse na kaninang kausap niya ay mabilis na lumapit. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Dr. Reyes, kalma lang po. May problema po ba? Nasaan ang asawa ko? Halos isigaw niya sa mukha nito. Sabi mo ay ihahanda na siya para sa operasyon. Opo, Doc. Kalmadong sagot ng head nurse. Sanay na sa mga temperament ng mga surgeon. At kasalukuyan na po siyang inooperahan. Ano? Sinong nagbigay ng permisong simulan ng operasyon nang wala ako? Pasensya na po sa hindi pagkakaunawaan, Dr. Reyes. Paliwanag ng head nurse habang pilit na pinapakita ang professional na ngiti. Dahil po sa biglaang emergency sa team ninyo at sa di inaasahang equipment malfunction sa OR3, inilipat po si Mrs. Reyes sa OR7 para hindi maantala ang kanyang schedule. Mabuti na lang po at available si Dr. Morales para pangunahan ang operasyon. Parang bombang sumabog ang pangalang yon sa pandinig ni Javier. Dr. Morales? Si Dr. Antonio Morales, isang alamat sa larangan ng cardiac surgery at ang pinakamalapit na kaibigan ng yumaong ama ni Amelia. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Javier. Hindi ito koinsidente. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang pasilyo patungo sa kinaroroonan ng Operating Room 7 at doon nakita niya ito. Ang ilaw sa itaas ng pinto ay kulay pula at ang mga salitang Operation in Progress ay malinaw na nakasindi. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit nakalak ito mula sa loob. Dinig niya ang mahinang tunog ng mga monitor at ang kalmadong boses ng mga doktor sa loob. Ang kanyang plano, ang kanyang perpektong plano ay nagaganap. Ngunit wala siya roon. At habang nakatayo siya roon, puno ng pagkalito at lumalagong galit. Isang pamilyar na figura ang lumabas mula sa isang sulok. Si Rico Ignacio, ang hepe ng seguridad ng mga Divilla.
Nakatayo ito mga 10 talampakan ang layo sa kanya, hindi nagsasalita. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Hindi ngumingiti si Rico. Hindi rin ito galit. Ang tanging makikita sa mga mata nito ay isang malamig at matatag na pagmamasid. Isang tingin na nagsasabing, "Alam namin." Sa sandaling iyon, lahat ay naging malinaw kay Javier. Ang food poisoning, ang equipment malfunction. Si Dr. Morales, ito ay isang setup, isang bitag. Napahakbang siya paatras. Ang maamong tupa na akala niya ay mahimbing na natutulog, ang babaeng hawak niya sa palad sa loob ng 7 taon. Papaano? Paano niya nalaman? Nilinlang siya. At ngayon, habang ang buhay ng kanyang asawa ay ligtas sa kamay ng ibang tao, si Javier Reyes ay naiwang mag-isa sa pasilyo, hindi bilang isang doktor, hindi bilang isang mapagmahal na asawa, kundi bilang isang mamamatay tao na ang perpektong krimen ay nabisto bago pa man ito maganap. Ang laro ay nagbago. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, hindi na siya ang may hawak ng mga baraha. Ang unang bumati kay Amelia ay hindi liwanag, kundi isang matinis at paulit-ulit na tunog. Bip, bip, bip. Ang tunog ng makinang nagbabantay sa bawat pintig ng kanyang bagong ayos na puso. Mabigat ang kanyang talukap, ngunit pilit niya itong iminulat. Malabo ang lahat. Puti. Ang pamilyar na puti ng isang silid sa ospital. Naramdaman niya ang sakit. Isang mapurol, ngunit tuloy-tuloy na kirot sa kanyang dibdib. Isang paalala na siya ay buhay. Isang paalala ng sugat na iniwan hindi lang ng scalpel, kundi ng kataksilan. Nailigtas ako. Ang unang malinaw na pumasok sa kanyang isipan. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Isang katotohanang nagbigay sa kanya ng lakas. Isang anino ang gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Isang lalaking may buhok na kulay abo at mabait na mga mata ang lumapit. "Ginang Reyes," malumanay na sabi nito. "Ako si Dr. Antonio Morales. Maligayang pagbabalik." Sinubukan ni Amelia na magsalita, ngunit isang ubo lamang ang lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Tinulungan siya ni Dr. Morales na uminom ng kaunting tubig. Matagumpay ang operasyon, Amelia. Pagpapatuloy ng doktor, ginamit ang kanyang unang pangalan na parang isang matagal ng kaibigan. "Mas malakas ka na ngayon kaysa dati. Pero tandaan mo, ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula." Tumango si Amelia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi niya masabi. Sa isang kilos, ipinahiwatig niya ang pinto. Siya ba ay nasa labas? Naintindihan ni Dr. Morales. Ang iyong asawa ay nagtangkang pumasok ng ilang beses. Ngunit sinunod lang namin ang standard protocol. Kailangan mo ng kompletong pahinga. Walang sinumang bisita sa loob ng 24 na oras. Si Mr. Ignacio ang personal na nagbabantay sa iyong pinto. Isang pakiramdam ng seguridad ang bumalot kay Amelia. Ang kanyang mga kapanalig ay kumikilos. Ilang oras pa ang lumipas. Bawat tunog mula sa labas ng kanyang silid ay nagpapakaba sa kanya. Narinig niya ang mga boses. Isang boses na pamilyar at kinamumuhuyan niya ngayon. "Asawa ko ang nasa loob. Karapatan kong makita siya." Boses iyon ni Javier, puno ng awtoridad na pilit. "Pasensya na po, Dr. Reyes." Ang kalmado at matigas na sagot ni Rico. Mahigpit na utos ni Dr. Morales para sa kapakanan ni Ma'am Amelia. "Bawal po ang kahit sinong bisita." "Hindi ako kahit sino. Ako ang asawa niya." "Utos po ang sinusunod ko." Narinig ni Amelia ang isang malakas na pagbuntong hininga ng pagkadismaya na sinundan ng mga papalayong yapak. Napapikit siya. Ang unang yugto ay nalampasan. Ngayon, kailangan niyang paghandaan ang susunod. Kinabukasan, pinayagan na siyang tumanggap ng bisita. Alam niyang darating si Javier. Naghanda siya. Sa tulong ng nurse ni Rico,
Inayos niya ang kanyang sarili. Tiniyak niyang mukha siyang mahina, nanghihina, at nalilito. Ang Amelia na kilala ni Javier. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Javier na may dalang isang malaking buke ng mga puting rosas. Ang kanyang mukha ay nakasuot ng perpektong maskara ng isang nag-aalalang asawa. Ngunit nakita ni Amelia ang hindi nakikita ng iba, ang bahagyang paninikip ng kanyang panga, ang kislap ng pagkainis sa kanyang mga mata. "Mahal," sabi ni Javier, ang kanyang boses ay puno ng pekeng ginhawa. Umupo ito sa tabi niya at sinubukang hawakan ng kanyang kamay. Iniabot ni Amelia ang kanyang nanginginig na kamay. Ang pagdampi ng balat nito sa kanya ay parang pagdampi ng yelo. Isang pangingilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan, ngunit pilit niya itong iwinaksi. "Javier," sabi niya, ang kanyang boses ay isang garalgal na bulong. Anong nangyari?" "Shh, magpahinga ka lang," sabi nito. Hinahaplos ang kanyang buhok. "Nalagpasan mo na ang pinakamahirap na parte. Ligtas ka na." Tumingin si Amelia sa kanya. Ang kanyang mga mata ay unti-unting pinununungong. Luha, mga luhang galing sa isang napakalalim na balon ng pag-arte. "Bakit? Bakit ibang doktor ang nag-opera sa akin? Hinanap kita, pero hindi ikaw ang nakita ko." Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Javier. Isang panandaliang pag-igting. "Nagkaroon ng biglaang emergency, mahal. Ang buong team ko, nagkasakit sila at nagkaroon ng problema sa operating room. Pero huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, naging matagumpay ang lahat dahil agad nakahanap ang ospital ng pinakamagaling na kapalit." "Pero gusto ko ikaw," sabi ni Amelia na parang isang batang nagtatampo. "Nangako ka." "Alam ko, mahal. Patawarin mo ako," sabi ni Javier. Hinalikan siya nito sa noo. Isang halik na walang init. "Nandito na ako ngayon. Hindi na ako aalis sa tabi mo." Ngumiti si Amelia. Isang mahinang ngiti. "Salamat." Ngunit sa kanyang isipan, isang salita lang ang umuulit-ulit. Sinungaling. Nang umalis si Javier para kausapin sandali ang isang nurse sa labas, agad na pumasok si Rico sa silid. Nagkunwaring inaayos ang mga bulaklak. "Ma'am," mahinang sabi ni Rico, hindi nakatingin sa kanya. "Rico," bulong ni Amelia, ang kanyang boses ay biglang naging malinaw at matatag. Nawala ang lahat ng kahinaan. "Sabihin mo kay David, simulan na ang phase 2. I-freeze ang lahat ng joint accounts. Agad-agad." "Masusunod po." Mabilis na lumabas si Rico, kasabay ng pagpasok muli ni Javier. Sa mga sumunod na araw, perpektong ginampanan ni Amelia ang kanyang papel. Ang mapagmahal, nagpapasalamat, at walang kamalay-malay na asawa. Ngunit sa bawat ngiti niya, sa bawat paghawak sa kamay ni Javier, naroon ang isang babaeng nagmamasid, nag-iipon ng lakas, at naghihintay ng tamang panahon para sa kanyang paghihiganti. Ngunit ang kanyang pag-arte ay hindi pala perpekto gaya ng kanyang inaakala. Isang gabi, habang nagpapanggap na tulog, narinig niyang lumabas si Javier sa balkonahe ng kanyang silid para sagutin ang isang tawag. Ang boses nito ay mahina, ngunit sapat na para marinig niya. "Kumusta na siya?" Boses iyon ni Imelda sa kabilang linya. "Ganoon pa rin, mahina, palaging nakangiti," sagot ni Javier. May isang mahabang katahimikan. "Pero may mali, ma," pagpapatuloy ni Javier, at ang mga sumunod nitong salita ay nagpatindig ng lahat ng balahibo sa katawan ni Amelia. Hindi siya normal. Masyado siyang kalmado. Ang mga salita ni Javier, masyado siyang kalmado, ay umalingaw sa isipan ni Amelia. Isang alarmang gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Nahahalata na niya, ang kanyang perpektong pag-arte ay may lamat pala. Isang maling galaw,
isang pagkurap ng mata na wala sa oras, at ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay magiging abo. Nananatili siyang nakapikit, pilit na pinapanatiling malalim at pantay ang kanyang paghinga, kahit pa ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Narinig niya ang marahang pagsara ng pinto ng balkonahe at ang mga pamilyar na yapak ni Javier na papalapit. Naramdaman niya ang paglubog ng kama sa kanyang tabi. Ang init ng katawan nito na ngayon ay parang apoy na nakakapaso. Nanatili itong nakaupo roon ng matagal sa isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ramdam niya ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Sinusuri, hinahanapan siya ng kahit anong senyales na siya ay nagkukunwari. Bawat segundo ay isang pagsubok sa kanyang determinasyon. Pagkatapos ng tila walang hanggan, tumayo ito at lumabas ng silid. Doon lamang pinakawalan ni Amelia ang hiningang kanina pa niya binibitag sa kanyang dibdib. Kailangan niyang mag-ingat. Ang kaaway ay hindi na lang naghihintay. Ito ay nagmamasid na. Kinabukasan, nagsimula ang pag-atake, hindi sa paraang pisikal, kundi sa paraang psikolohikal. Pumasok si Imelda Reyes sa kanyang silid. Dala ang isang basket ng prutas at isang nangiting kasing tamis ng lason. "Amelia, Hija!" Masayang bati nito. "Pinayagan na rin akong makita ka sa wakas. Labis akong nag-alala sa'yo." "Salamat po, Mama," sagot ni Amelia. Ang kanyang boses ay mahina. Umupo si Imelda sa tabi niya. Ang mga mata nito ay matalas na parang isang agila. "Alam mo, ang iyong ama, kung nabubuhay lang siya, ay siguradong ipinagmamalaki ka. Napakatapang mong bata." Ang pagbanggit sa kanyang ama ay isang patalim. Ngunit ngumiti lamang si Amelia. "Iniisip ko nga po siya palagi." "Ganoon ba?" sabi ni Imelda habang binabalatan ng isang mansanas. "Naalala ko tuloy nung mga huling araw niya, bago ang aksidente. Madalas siyang bumibisita sa amin. May mga problema raw sa negosyo, mga kasosyong hindi mapagkakatiwalaan. Sayang at hindi niya nasabi sa amin kung sino. Bawat salita ay may dalang pahiwatig, isang pagsubok. Nananahimik ba si Amelia dahil wala siyang alam o dahil may alam siya?" Pinanatili ni Amelia ang kanyang blankong ekspresyon. "Talaga po? Ang alam ko po ay maayos ang lahat noon." Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Imelda. "Siguro nga, ang mga bata, maraming hindi alam." Iniabot nito ang hiniwang mansanas. "Heto, kumain ka para lumakas ka." Habang sinusubo ni Amelia ang mansanas, hindi niya maiwasang isipin na para siyang kumakain ng lason. Ang pagbisitang iyon ay isang babala. Kinahapunan, habang nag-iisa, dumaan si Katrina sa kanyang silid, nagkunwaring may inaayos na IV drip. "Kumusta na po kayo, Ma'am Amelia?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pekeng paggalang. "Mabuti-buti na, Katrina. Salamat," sagot ni Amelia. "Narinig ko po ang nangyari sa team ni Sir Javier. Nakakatakot po talaga ang food poisoning." Sabi nito habang ang mga mata ay palihim na sinusuri ang buong silid. "Mabuti na lang at may nakahandang kapalit agad. Swerte po talaga kayo." "Swerte? O baka naman plinano?" gustong isagot ni Amelia. Ngunit nanatili siyang tahimik. "Sana po ay makabalik na kayo sa dati, ma'am. Tiyak na namimiss na ni Sir Javier na alagaan kayo sa bahay." Pagpapatuloy nito na may diin sa salitang alagaan. Nang makaalis si Katrina, agad na tinawag ni Amelia si Rico gamit ang isang special na panic button na inilagay nito sa ilalim ng kanyang unan. Pumasok si Rico, nagkunwaring chinecheck ang bintana. "Rico, naghahanap sila. May tinitingnan si Katrina sa silid." Bulong ni Amelia. "Kailangan nating malaman kung ano ang hinahanap nila." "Ako na po ang bahala, ma'am," sagot ni Rico. Kinagabihan, natanggap ni David ang balita na kanyang kinatatakutan. Tumawag siya kay Amelia sa isang secured line na ininstall ni Rico. "Amelia,
may problema tayo, sabi ni David. Ang boses ay seryoso. Hindi ko ma-access ang joint accounts ninyo. Mukhang naunahan tayo. Na-freeze na, pero hindi tayo ang nagpa-freeze. Ano? Paano nangyari iyan? Ginamit ni Javier ang kanyang medical authority. Nag-file siya ng petition sa korte, sinasabing dahil sa iyong delicate post-operative state, ikaw ay temporarily mentally unfit para gumawa ng financial decisions. Nag-issue ang isang hukom ng temporary restraining order sa lahat ng tiyang assets ninyo. Pending a full psychological evaluation sa'yo, hawak niya ang lahat sa leeg. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Amelia. Eto na, ang ganti ni Javier. Hindi na siya naghihintay. Kinukuha na niya ang lahat habang si Amelia ay nakakulong sa ospital, walang magawa. Anong gagawin natin, David? Kailangan nating patunayan na malusog ang pag-iisip mo. Pero mahirap yan habang nasa ospital ka. Ang bawat galaw mo ay binabantayan nila. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Amelia ang paghihina. Ang mga pader ng ospital ay tila unti-unting lumalapit sa kanya. Sinasakal siya. Ang kanyang kahinaan ay ginagamit laban sa kanya. Ang kanyang pagpapanggap ay nagiging kanyang sariling kulungan. Ngunit ang desperasyon ay nagluwal ng isang mapanganib na ideya. Kung hindi niya sila matatalo sa loob ng ospital, kailangan niyang lumabas. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, tumawag siyang muli kay Rico. Rico, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na ipinanganak mula sa kawalan ng pag-asa. Bukas, kailangan kong makalabas dito. Kahit anong paraan, itakas mo ako. Isang sandaling katahimikan ang sumagot sa kabilang linya. Alam ni Amelia na hinihiling niya ang imposible. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Masusunod, ma'am, ang tanging sagot ni Rico. Maghanda po kayo. Ang mga salitang binitawan ni Amelia, itakas mo ako, ay hindi isang pakiusap, kundi isang utos. Isang utos na buong paggalang na tinanggap ni Rico Ignacio. Ang dating sundalo ay hindi nagtanong ng bakit o paano kung. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kailan at saan. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, pumasok si Rico sa silid ni Amelia. Dala ang isang breakfast tray bilang kanyang dahilan. Sa ilalim ng takip ng pagkain ay isang piraso ng papel. Habang nagkukunwaring inaayos ang mga gamit sa tabi ng kama, bumulong siya. Mamayang 3:00 ng hapon, ma'am. Oras ng pagpapalit ng shift ng mga nurse at security. 10 minutong kahinaan sa sistema ng ospital. Magkakaroon ng sunog sa pantry ng kabilang wing. Huwag po kayong mag-alala. Maliit na usok lang yon. Pero sapat na para matrigger ang fire alarm. Ipinagpatuloy niya. Ang kanyang boses ay halos hindi naririnig. Sa ilalim po ng inyong kama, may isang bag, damit ng nurse at ID. Pagkatunog ng alarma, magbihis po kayo agad. Iiwan kong naka-unlock ang pinto. Hintayin ninyo ako. Buong araw, naramdaman ni Amelia ang bawat pag-ikot ng kamay ng orasan na parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Pumasok si Javier para sa kanyang pang-umagang pagbisita. Nagpapakita ng parehong pekeng pag-aalala. Ngumiti si Amelia. Nakinig siya sa kanyang mga kasinungalingan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang isip niya ay nasa 3:00 ng hapon. Mukhang pagod ka, mahal, sabi ni Javier. Hinahaplos ang kanyang pisngi. Kailangan mo talagang magpahinga. Huwag kang mag-alala sa kahit ano, lalo na sa mga papeles at pera. Ako na ang bahala sa lahat. Ang mga salita ay isang pagbabanta, nakabalot sa pagmamahal. Ngumiti lang si Amelia. Salamat, Javier. Pinapanatag mo ang loob ko. Nang mag-2:30, naramdaman ni Amelia ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Bawat minuto ay isang paghihintay sa impyerno. Tumingin siya sa bintana, sa abalang syudad sa ibaba. Ang mundong dati ay sa kanya. Ngayon ay isang lugar na kailangan niyang takasan. Eksaktong 3:00 ng hapon, gaya ng sinabi ni Rico,
Isang nakakabinging tunog ang pumuno sa buong palapag. "Wio! Wio! Ang fire alarm!" Sinundan ito ng isang boses mula sa intercom. "Code red in the East Wing. This is not a drill. All personnel, please proceed with evacuation protocols." Narinig ni Amelia ang pagkakagulo sa labas ng kanyang pinto. Mga yapak na nagmamadali. Mga boses na nagtatawagan. Ito na. Mabilis siyang kumilos. Kahit may kirot pa sa kanyang dibdib, bumangon siya at kinuha ang bag sa ilalim ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinusuot ang asul na scrub suit sa ibabaw ng kanyang damit. Isinukbit niya ang pekeng ID sa kanyang leeg at inilugay ang kanyang buhok para matakpan ang bahagi ng kanyang mukha. Bumukas ang pinto at pumasok si Rico. Tulak-tulak ang isang wheelchair. "Oras na po, ma'am." Tinulungan siya nitong maupo sa wheelchair at tinakpan ang kanyang mga binti ng isang kumot. "Yumuko po kayo ng bahagya na parang natutulog na pasyente." Pagsara nila ng pinto, ang pasilyo ay puno ng controlled chaos. Mga nurse at doktor na naglalakad ng mabilis. Walang sino man ang pumansin sa isang security guard na nagtutulak sa isang pasyente. Paliko na sana sila sa isang pasilyo nang biglang bumukas ang pinto ng elevator sa kanilang harapan. At mula roon, lumabas si Katrina. Napatigil sa paghinga si Amelia. Ang puso niya ay tumigil sa pagtibok. Nakita sila ni Katrina. Ang mga mata nito ay naglakbay mula kay Rico patungo sa babaeng nakayuko sa wheelchair. 1 segundo. 2 segundo. Isang matalim na tingin ng pagtataka ang gumuhit sa mukha ng nurse. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, isang doktor ang tumawag sa pangalan nito mula sa kabilang dulo. "Suarez, halika rito. Kailangan ka sa emergency station." Napilitang lumingon si Katrina at sumunod sa utos. Ngunit hindi nawala ang pagdududa sa mukha nito. "Dalian natin," bulong ni Rico, at mas binilisan pa ang pagtulak sa wheelchair. Dumaan sila sa mga pasilyong hindi pamilyar kay Amelia. Mga service hallways na amoy panlinis at pagkain. Huminto sila sa tapat ng isang pinto na may nakasulat na laundry chute. Binuksan ito ni Rico. Sa likod nito ay hindi isang laundry chute, kundi isang hagdanan para sa mga empleyado. "Kaya niyo po bang maglakad, ma'am?" tanong ni Rico. Tumango si Amelia at sa tulong ni Rico, dahan-dahan silang bumaba. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok sa kanyang lakas. Ngunit ang isipin na papalapit na siya sa kalayaan ay nagbigay sa kanya ng enerhiya. Nakarating sila sa service exit sa basement. Isang itim at walang plakang kotse ang naghihintay. Pagkasakay nila, mabilis itong pinaharurot ni Rico papalayo sa St. Luke's Medical Center. Habang papalayo sila, lumingon si Amelia. Ang dambuhalang gusali na naging kanyang kulungan ay unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakahinga siya ng maluwag, malayang-malaya. Ang biyahe ay tahimik. Hindi sila nagpunta sa Forbes Park o sa kahit anong lugar na pamilyar kay Amelia. Pumasok sila sa mga kalsada ng Quezon City, sa isang lugar na mas simple at mas tahimik. Huminto sila sa harap ng isang hindi gaanong mataas na condominium building. Isang lugar na hindi mo iisiping titirhan ng isang divilla. "Dito po muna ang magiging headquarters ninyo, ma'am," sabi ni Rico. "Ligtas po dito?" Pag-akyat nila sa isang simpleng unit sa 12 palapag, isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa kanila. Nakatayo roon si Attorney David Santos. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng ginhawa. "Amelia," sabi nito, "mabuti at ligtas ka." Ang unit ay malinis at simple, isang malaking pagkakaiba sa mansyon na kanyang kinalakihan. Ngunit sa sandaling iyon, ang lugar na ito ang pinakaligtas sa buong mundo para sa kanya. Nagawa ni Javier ang kanyang unang hakbang, David, ang pera. Simula ni Amelia. "Alam ko," putol ni David.
At habang abala siya sa pag-freeze ng pera, may iba akong hinanap. Lumapit si David sa isang laptop na nakabukas sa ibabaw ng isang maliit na mesa. May hinala na ako noon pa, Amelia. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong kumpirmahin. Ikinasa niya ang laptop paharap kay Amelia. Ang nasa screen ay isang luma at medyo malabong dokumento. Isang police report. Amelia, sabi ni David, ang kanyang boses ay bumaba. Puno ng isang madilim na katotohanan. Sa tingin ko, ang pagkamatay ng mga magulang mo ay hindi isang aksidente. Tumingin si Amelia sa report. Nakita niya ang mga salitang vehicular accident. No foul play suspected. Ngunit sa ibaba, sa listahan ng mga unang rumesponde sa eksena, isang pangalan ang nakalista bilang attending physician na nagdeklara ng oras ng kamatayan ng kanyang ama sa ospital. Isang pangalang gumimbal sa kanyang buong pagkatao, Dr. Javier Reyes. Ang pangalan ni Javier Reyes sa lumang police report ay hindi lamang tinta sa papel. Ito ay isang kidlat na tumama sa pinakapundasyon ng pagkatao ni Amelia. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Isang ritmo ng pagkagulat, pagkalito, at papalaking pangingilabot. Hindi maaari. Halos pabulong niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa screen ng laptop. Isa lamang siyang resident physician noon. Nagkataon lang. Siguro. Iyon din ang inisip ko nung una. Malungkot na sabi ni David habang inilalatag sa mesa ang iba pang mga dokumento. Pero ang mga nagkataon, Amelia, kapag napakarami na, hindi na nagiging nagkataon, nagiging isang pattern. Itinuro ni David ang isa pang dokumento, isang lumang financial statement. Ito ang kumpanya ng mga Reyes, bago pa man kayo magkakilala ni Javier. Isang maliit na pharmaceutical company na kalaban ng De Villa Holdings. At sa taon kung kailan nangyari ang aksidente ng mga magulang mo, ang kumpanyang ito ay nalugi. Natalo sila sa isang bidding laban sa kumpanya ng ama mo. Isang buwan lang ang lumipas, nangyari na ang aksidente. Parang mga piraso ng isang masalimuot na puzzle ang unti-unting nabubuo sa isipan ni Amelia. Bawat piraso ay mas madilim kaysa sa nauna. Sinimulan kong halungkatin ang lahat, Amelia. Ang investigador na humawak sa kaso ng mga magulang mo, biglang nag-retire at lumipat sa Canada 2 buwan pagkatapos isara ang kaso. Ang tanging testigo raw sa aksidente, isang truck driver na hindi na muling natagpuan. Masyadong malinis ang lahat, masyadong perpekto. Ibig mong sabihin, simulat sa pool, hindi matapos ni Amelia ang kanyang sasabihin. Ang katotohanan ay masyadong mabigat, masyadong karumal-dumal para bigkasin. Ang paglapit sa iyo ni Javier ay hindi dahil sa pag-ibig, Amelia. Direktang sabi ni David. Ito ay paghihiganti. Isang plano na marahil ay matagal nang binuo ng kanilang pamilya. Kunin ang tiwala mo, ang pag-ibig mo, at sa huli, ang lahat ng yaman na dapat ay sayo. Napaupo si Amelia sa sofa, ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Ang 7 taon ng kanyang buhay ay hindi lang pala isang kasinungalingan. Isa pala itong mahabang dula ng paghihiganti. Bawat halik, bawat yakap, bawat pangako, lahat ay bahagi ng isang nakamamatay na script. Hindi lang pala ang kanyang pera ang habol ng mga ito. Habol din nila ang dugo. Ang nanay niya, si Imelda. Naisip ni Amelia. Naalala niya ang mga ngiti nito, ang mga pag-aalala, ang pagtrato sa kanya na parang isang tunay na anak. Siya pala ang direktor ng buong palabas na ito. Sa gitna ng kanyang pagluluksa sa katotohanan, isang bagong damdamin ang pumalit sa sakit. Isang malamig at matigas na galit. Ang galit ng isang naulilang anak. Ang galit ng isang babaeng nilapastangan ng pag-ibig.
Kailangan natin ng pruweba, David. Sabi niya, ang kanyang boses ay nagbago. Nawala ang panginginig, nawala ang pag-aalinlangan. Ang natira ay ang tigas ng bakal. Ang mga dokumentong ito ay nagpapakita ng motibo, pero hindi nito mapapatunayan ng krimen. Kailangan natin ng isang taong magsasalita. At sa tingin ko, alam ko na kung sino. Sabat ni Rico, na kanina pa tahimik na nakatayo sa isang sulok. Ang imbestigador. Kung ang pag-retire niya ay binayaran, dapat meron siyang iniwang bakas. Kung gayon, iyon ang ating susunod na hakbang, sabi ni Amelia. Tumatayo. Ang kanyang postura ay puno na ng bagong determinasyon. Hahanapin natin siya. At habang ginagawa ninyo yon, ako naman ang gagawa ng sarili kong hakbang. Tumingin siya kay David. Nawala ang pera sa akin, pero hindi ang pangalan. Ang pangalang De Villa ay may bigat pa rin. Gagamitin ko yon. Sa mga sumunod na araw, ang maliit na condominium unit ay naging kanilang war room. Si Rico, gamit ang kanyang mga koneksyon sa militar at pulisya, ay nagsimulang maghanap ng anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng retiradong investigador na si Arturo Vargas. Si David naman ay palihim na kumausap sa mga loyalista ng pamilya De Villa sa loob ng business community, sinusubukang bumuo ng isang alyansa. Samantala, ginawa ni Amelia ang isang mapanganib na tawag. Hello? Nais ko sanang makausap si Miss Katrina Suarez, sabi ni Amelia sa operator ng ospital, gamit ang isang burner phone. Nang marinig niya ang boses ni Katrina sa kabilang linya, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Amelia. Katrina, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado. Si Amelia Reyes ito. Isang sandaling katahimikan. Paano ka nakatawag? Nasaan ka? Halata ang gulat sa boses ni Katrina. Hindi na mahalaga kung nasaan ako, sabi ni Amelia. Ang mahalaga ay ang alam ko. Alam mo, may kapatid na babae ang lola ko na namatay maraming taon na ang nakalipas dahil sa isang medical malpractice. Isang batang nurse ang isinisi. Nawalan ito ng lisensya, nasira ang buhay. Nagpakamatay ito makalipas ang 1 taon. Ang pangalan niya ay Catherine Suarez. Isang matalim na paghinga ang narinig ni Amelia sa kabilang linya. Tinamaan niya ito. Hindi ko alam kung ano ang mga kasinungalingang ipinakain sa iyo ni Javier, pagpapatuloy ni Amelia. Pero ang pamilya ko ay walang kinalaman sa nangyari sa kapatid mo. Biktima rin kami ng lalaking pinagkakatiwalaan mo ngayon. Ginamit ka niya, Katrina. Ginamit niya ang galit mo para sa sarili niyang mga plano. Hindi totoo yan, kasinungalingan. Sigaw ni Katrina, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Talaga ba? Hamon ni Amelia. Kung ganoon, bakit hindi mo tanungin si Javier kung sino talaga ang doktor na naka-duty noong gabing iyon? Tanungin mo siya kung kaninong pasyente ang namatay. At tanungin mo siya kung sino ang nag-utos na itago ang totoong report. Binigyan kita ng duda, Katrina. Nasa sayo na kung anong gagawin mo dyan. Pagkababa niya ng telepono, huminga ng malalim si Amelia. Nagtanim siya ng isang binhi ng pagdududa. Ngayon, hihintayin na lang niya itong tumubo at sirain ang alyansa ng kanyang mga kaaway mula sa loob. Ang laban ay hindi na lang para sa pera o para sa kanyang buhay. Ito ay para na rin sa katarungan ng kanyang mga magulang. Ang mga salita ni Amelia ay parang lason na nadahan-dahang gumapang sa sistema ni Katrina Suarez. Pagkatapos ng tawag, hindi na siya mapakali. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala iyon bilang isang desperadong hakbang ng isang babaeng nawala na ang lahat. Ngunit ang pangalang binanggit ni Amelia, Catherine Suarez, ay isang multo mula sa nakaraan na hindi niya matakasan. Sa kanilang tagpuan sa isang mamahaling coffee shop, ipinakita ni Katrina ang kanyang pinakamagandang ngiti kay Javier. Ngunit sa likod ng ngiting iyon,
Pinagmamasdan niya ang bawat kilos nito, hinahanapan ng kahit anong senyales ng pagsisinungaling. May problema ba? Tanong ni Javier. Napansin ang kanyang pagkabalisa. Huwag mong isipin ang pagtakas ni Amelia. Mahahanap din natin siya. Sa ngayon, hawak natin ang pera. Iyon ang mahalaga. Hindi iyon, sabi ni Katrina. Pilit na pinapanatili ang kanyang kalmadong boses. May naalala lang ako, tungkol sa kapatid ko. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Javier, isang mabilis na pag-igting ng kanyang panga bago ito muling ngumiti. Matagal na yon, Katrina. Huwag mo nang buhayin pa ang masasamang alaala. Gusto ko lang malaman ang lahat. Pagpupumilit ni Katrina. Sino ba talaga ang doktor na naka-duty noon? Ano ba talaga ang nangyari? Bakit mo pa tinatanong yan ngayon? Ang boses ni Javier ay nagsimula nang magkaroon ng bahid ng pagkainis. Hindi ba't sapat na ang sinabi ko sa'yo? Ang mga Divilla ang may-ari ng ospital. Sila ang nagtakip sa kaso para protektahan ang kanilang reputasyon. Ang kapatid mo, ang ginawa nilang pain. Tapos ang usapan. Hindi na kumbinsi si Katrina. Ang pag-iwas ni Javier ay mas lalo lamang nagpatibay sa kanyang mga hinala. Gusto ko lang makita ang report. Ang original na report. Nawala na yon. Mabilis na sagot ni Javier. Itinapon na ng ospital matagal na. Katrina, ano ba talaga ang problema? May sinabi ba sa'yo si Amelia? Sa pagkakarinig sa tanong na yon, isang malamig na takot ang naramdaman ni Katrina. Alam niya. Wala. Mabilis niyang sagot. Wala akong kausap. Nag-iisip lang ako. Ngunit alam nilang pareho na may nabasag na sa kanilang pagitan. Ang tiwala ay napalitan na ng duda. Samantala, sa kanilang lungga sa Quezon City, isang magandang balita ang dumating. Nahanap ko na siya, anunsyo ni Rico, habang nakaturo sa isang tuldok sa mapa sa screen ng kanyang laptop. Arturo Vargas, ang dating investigador, nagtatago sa isang maliit na probinsya sa Batangas, nagpapanggap na mangingisda. Kailangan natin siyang makausap, desididong sabi ni Amelia. Masyadong mapanganib, Amelia. Pagtutol ni David. Hinahanap ka pa rin nila. Kung lalabas ka, iyon mismo ang punto, David. Putol ni Amelia. Inaasahan nilang magtatago ako. Inaasahan nilang matatakot ako. Hindi nila inaasahan na ako mismo ang kikilos. Ito na ang pagkakataon natin. Kailangan natin ang testimonya niya. Walang nagawa si David kundi sumang-ayon. Sa loob ng 2 araw, binuo nila ang plano. Gagamitin nila ang dilim ng gabi. Si Rico ang magmamaneho, si Amelia ay magbabalat kayo. Isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan, tinahak nila ang madilim na daan patungong Batangas. Nakasuot si Amelia ng simpleng damit, salamin, at isang sombrero na nagtatago sa kanyang mukha. Ang bawat checkpoint na kanilang nadaanan ay nagdulot ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Ngunit sa tulong ng mga pekeng ID na gawa ni Rico, malinis silang nakalusot. Nakarating sila sa isang maliit na baryo sa tabi ng dagat. Ang bahay ni Vargas ay isang maliit na kubo na nakatayo malapit sa dalampasigan. Madilim ang paligid, tanging ang tunog lamang ng ulan at mga alon ang maririnig. Maghintay kayo rito, utos ni Rico. Ako muna ang papasok. Pinanood ni Amelia at David si Rico na tahimik na gumapang sa dilim. Pagkalipas ng ilang minuto, isang ilaw ang sumindi sa loob ng kubo na sinundan ng malakas na sigaw. Mabilis na lumabas ng sasakyan si Amelia at David. Pagpasok nila, nakita nila si Rico na hawak ang isang matandang lalaki. Si Arturo Vargas. Ngunit hindi lang sila ang naroon. Sa isang sulok, nakatali sa isang upuan at may busal sa bibig, ay isang babae at isang batang lalaki. Ang pamilya ni Vargas. At sa kabilang panig ng silid, nakatayo ang isang taong hindi nila inaasahan. Si Katrina.
May hawak itong baril na nakatutok kay Vargas. Napakagaling, sabi ni Katrina. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kanyang itsura ay hindi na ang itsura ng isang inosenteng nurse. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkalito. Sinundan ko ang mga galaw ng mga tao ni Javier. Alam kong may hinahanap sila. Hindi ko lang alam na mauunahan ko pala kayo rito. Tumingin siya kay Amelia. Sinira mo ang isip ko, Amelia. Kaya ngayon, sabay-sabay nating aalamin ang katotohanan. Binaling niya ang baril kay Vargas. Magsalita ka. Sino ang pumatay sa kapatid ko? Hindi ko alam. Nanginginig na sagot ng matanda. Binayaran lang ako para isara ang kaso. Para sabihing aksidente ang lahat. Sino ang nagbayad sa'yo? Sigaw ni Katrina. Sa sandaling iyon, ang pinto sa likuran ay biglang bumukas ng malakas. Pumasok ang dalawang lalaking armado. Mga tauhan ni Javier. Ibagsak ninyo ang mga armas ninyo. Sigaw ng isa sa kanila. Ang sitwasyon ay biglang naging isang standoff. Si Rico, na may sariling baril, ay itinulak si Amelia at David sa kanyang likuran. Si Katrina naman, na ngayon ay nasa gitna ng dalawang magkaaway na panig, ay tila nalilito kung sino ang kanyang kakalabanin. Katrina, ibaba mo ang baril mo, mahinahong sabi ng isang tauhan ni Javier. Utos ni Sir, sumama ka sa amin ng maayos. Hindi ako sasama kahit saan hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Sa gitna ng kaguluhan, isang anino ang mabilis na gumalaw mula sa labas. Bago pa man may makakilos, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa maliit na kubo. Natigilan ng lahat. Dahan-dahang napatingin si Amelia sa kanyang braso. Isang mainit na likido ang dumadaloy mula rito. Dugo. Natamaan siya. At sa pagkawala ng kanyang balanse, bago siya yakapin ng dilim, ang huling nakita niya ay ang mukha ni Rico na sumisigaw ng kanyang pangalan. At ang mga mata ni Katrina na puno ng pagkagulat at pagsisisi. Ang lahat ay nawalan ng saysay. Ang kanyang maingat na plano, ang kanyang pag-asa na makakuha ng hustisya, lahat ay tila naglalaho sa gitna ng rumaragas ang ulan sa isang madilim na baybayin sa Batangas. Ang lahat ay nawala. Ang dilim na yumakap kay Amelia ay malamig at maingay. Ang aling-awngaw ng putok ng baril ay paulit-ulit sa kanyang pandinig, kasabay ng ritmo ng malakas na ulan at sigawan, ngunit isang boses ang nangingibabaw sa lahat. Amelia, gumising ka! Iminulat niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang nag-aalalang mukha ni David Santos na nakatingin sa kanya. Nakahiga siya sa sahig ng isang gumagalaw na sasakyan. Ang sakit sa kanyang braso ay matalas at kumikirot. Nasaan? Nasaan tayo? Garalgal niyang tanong. Ligtas na tayo, ma'am, sagot ni Rico, na siyang nagmamaneho. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit nakita ni Amelia ang galit sa kanyang mga mata na nasasalamin sa rearview mirror. Papunta tayo sa isang pribadong klinika. Sinubukan niyang bumangon. Si Vargas, ang pamilya niya, si Katrina. Isang mabigat na katahimikan ang sumagot sa kanya. Nagsimula ang putukan, paliwanag ni David. Nagkaroon ng pagkakataon si Rico na ilabas kanya. Ngunit si Vargas at ang kanyang pamilya, dinala sila ng mga tauhan ni Javier. At si Katrina, hindi na namin alam kung ano ang nangyari sa kanya. Napapikit si Amelia. Isang kabiguan. Hindi lang sila nabigo na makuha ang testimonya ni Vargas. Mas malala pa, hawak na siya ngayon ni Javier. Ang tanging taong makakapagdiin sa kanila sa krimen ay nasa kamay na ng kaaway. Paano nila nalaman na nandoon tayo? Tanong ni Amelia. Maaring ang investigador mismo ang tumawag sa kanila kapalit ng pera. O baka si Katrina ang sinundan nila. Sabi ni Rico. Isa lang ang sigurado. Alam na nila ngayon na hindi na tayo nagtatago. Alam na nilang lumalaban tayo. Pagdating sa isang maliit at halos tagong klinika sa Laguna,
isang matandang doktor, kaibigan ni David, ang agad na gumamot sa sugat ni Amelia. Ang bala ay dumaplis lamang sa kanyang braso. Mas malalim ang sugat na iniwan nito sa kanyang pag-asa. Habang nakaupo sa isang kama, nakabenda ang kanyang braso, naramdaman ni Amelia ang bigat ng kawalan. Natalo sila. Si Javier, na may hawak sa pera at sa testigo, ay tila hindi na mapipigilan. "Ano na ang gagawin natin, David?" tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. "Magpapalakas ka muna, Amelia. At pagkatapos, mag-iisip tayo ng susunod na hakbang," sagot ng abogado. Ngunit kahit siya ay hindi na maitago ang kawalan ng kasiguraduhan sa kanyang boses. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Kinabukasan, habang nagpapahinga si Amelia, isang hindi rehistradong numero ang tumawag sa burner phone na hawak ni David. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito at inilagay sa loudspeaker. "Sino to?" tanong ni David. Isang nanginginig na boses ng babae ang sumagot. Nasaan? Nasaan si Amelia? Ligtas ba siya?" Nagkatinginan si Amelia at David. Kilala nila ang boses na yon. "Katrina? Tulungan ninyo ako," sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay basag, puno ng takot. "Nakita ko, narinig ko ang lahat." Pinilit nilang magsalita si Vargas. Inamin niyang si Javier at ang ama nito ang nag-utos sa kanya noon. "Nasaan ka?" Mabilis na tanong ni Amelia. "Hindi ko alam. Isang bodega. Madilim. Itinago nila ako rito. Narinig nila akong tumawag. Parating na sila." Biglang naputol ang tawag. Ngunit bago maputol, isang impormasyon ang ipinadala ni Katrina sa telepono. Isang GPS location. "Bitag to," agad na sabi ni Rico. "Pinapapunta nila tayo roon." "Alam ko," sagot ni Amelia. Mabilis na bumabangon mula sa kama. Hindi inalintana ang sakit sa kanyang braso. Pero nandoon din ang pruweba. Si Katrina ang bago nating testigo. At kung totoo ang sinasabi niya, malamang ay may recording siya ng pag-amin ni Vargas. Hindi natin siya pwedeng iwan. "Amelia, ito ay isang suicide mission," pagtutol ni David. "Mas suicide mission kung uupo lang tayo rito at hihintayin silang isa-isahin tayo," giit ni Amelia. Isang bagong apoy ang nagliliyab sa kanyang mga mata. Tapos na ang pagtatago. Oras na para harapin sila, pero gagawin natin ito sa paraang hindi nila inaasahan. Tumingin siya kay Rico. "Rico, tawagan mo ang lahat ng taong may utang na loob sa ama ko. Mga dating pulis, mga dating sundalo. Lahat ng kaya mong tawagan. Sabihin mong kailangan ko sila ngayon." Bumaling siya kay David. "David, ihanda mo ang lahat ng dokumento. Kausapin mo ang mga koneksyon mo sa Medialge. Yung mga pinagkakatiwalaan mo lang, sabihin mong maghanda sila para sa pinakamalaking balita ng taon." Ang kanyang plano ay simple ngunit mapanganib. Hindi sila pupunta roon para makipagbarilan. Pupunta sila roon para ilantad ang lahat. Kinagabihan, sa isang abandonadong bodega sa labas ng Maynila, dumating si Javier Reyes kasama ang kanyang inang si Imelda. Sa loob, nakagapos si Katrina sa isang upuan. Ang mukha ay puno ng pasa. Sa tabi niya, nakaluhod si Arturo Vargas, nanginginig sa takot. "Napakagaling mong espiya, Katrina," sarkastikong sabi ni Javier. "Sino ang mag-aakalang ang babaeng mahal ko ay isa palang ahas?" "Hayop ka!" sigaw ni Katrina. "Ginamit mo ako. Ginamit mo ang paghihiganti ko para sa sarili mong kasakima." Tumawa si Imelda. "Hija, sa mundong ito, lahat tayo ay may pinagagamitan. At ikaw, tapos na ang iyong silbi." Itinutok ni Javier ang baril sa ulo ni Katrina. Kasama ng pag-amin ni Vargas at ang katawan mo rito, sino ang paniniwalaan ng mga pulis? Sasabihin kong ikaw ang pumatay sa kanya bago ka nagpakamatay dahil sa konsensya. Ngunit bago pa man niya makalaboso ang gatilyo,
Isang nakakasilaw na ilaw ang biglang tumutok sa kanila mula sa lahat ng bintana ng bodega. Sinundan ito ng malakas na tunog ng mga sirena. Mula sa malaking pintuan ng bodega, dahan-dahang pumasok si Amelia de Villarreyes. Ang kanyang braso ay nakasling, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Sa likuran niya ay sina David at Rico, at sa likod nila ay isang grupo ng mga unipormadong pulis. Tapos na ang laro, Javier, malamig na sabi ni Amelia. Gulat, pagkalito, galit. Lahat ng emosyong yun ay gumuhit sa mukha ni Javier at Imelda. Paano? Ngumiti si Amelia. Isang ngiting mapait ngunit matagumpay. Akala mo ba, ang lakas ng pamilya de Villa ay nasa pera lang? Nagkakamali ka. Ang lakas namin ay nasa mga taong pinagkakatiwalaan kami. Sa isang senyas mula kay David, lumapit ang mga pulis. Ngunit bago pa man sila makalapit, mabilis na hinablot ni Javier si Katrina at itinutok ang baril sa ulo nito. Huwag kayong lalapit! Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay ligaw. Isang galaw ninyo, patay siya! Ang buong bodega ay napuno ng tensyon. Ang huling desperadong galaw ng isang taong wala nang matatakbuhan. Ang buhay ni Katrina, ang tanging testigo, ay nasa bingit ng kamatayan. Ang sigaw ni Javier ay umalingaw-ngaw sa malawak na bodega. Isang desperadong ugat sa leeg ng isang taong nasukol na. Ang dulo ng baril na nakatutok sa sentido ni Katrina ay nanginginig. Isang testamento sa gulat at pagkasirang nararamdaman ng lalaking minsay naging perpektong aktor. Nanatiling kalmado si Amelia. Ang takot na minsay naghari sa kanyang puso ay wala na. Napalitan na ito ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Javier, ang mga matang minsan niyang minahal, na ngayon ay puno ng kabaliwan. Tapos na, Javier, ulit niya. Ang kanyang boses ay matatag, pumuputol sa tensyon. Walang patutunguhan to. Bitawan mo na siya. Manahimik ka, sigaw ni Javier. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Tahimik na sana ang buhay natin. Sana ay patay ka na. Ang mga salitang iyon, brutal at walang takip, ay hindi na nakasakit kay Amelia. Bagkus, kinumpirma lamang nito ang lahat. Talaga? Tahimik? Mapait na ngumiti si Amelia. Isang buhay na itinayo sa mga kasinungalingan, sa dugo ng mga magulang ko. Hindi iyon buhay, Javier. Isa yung bangungot. At ngayon, oras na para magising tayong lahat. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Amelia! Huwag! Babala ni David. Hindi siya pinansin ni Amelia. Bawat hakbang niya ay sinasabayan ng pag-atras ni Javier. Hila-hila si Katrina. Huwag kang lalapit. Pagbabanta ni Javier. Bakit, Javier? Natatakot ka? Tanong ni Amelia. Saan na napunta ang Dr. Javier Reyes na kinikilala ng lahat? Ang magaling na doktor? Ang mapagmahal na asawa? Nasaan na siya? Pinatay mo siya. Hindi, mariing sabi ni Amelia. Hindi siya kailanman umiral. Isang multo lang siya. Isang maskara na isinuot mo para makuha ang gusto mo. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Wala nang maskara. Ito ang tunay na ikaw. Isang duwag. Isang mamamatay tao. Hindi totoo yan, sigaw ni Imelda mula sa likuran. Paghihiganti lang to sa ginawa ng ama mo sa pamilya namin. Sa puntong yon, isang boses ang nagsalita mula sa anino. Si Arturo Vargas, na nakaluhod pa rin, ay nagsalita sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw. Hindi lang iyon. Tumingin siya kay Javier. Sabihin mo sa kanila, Javier. Sabihin mo sa kanila ang totoong nangyari sa ospital nung gabing iyon. Ang mukha ni Javier ay namutla. Manahimik ka, matanda. Ang ama ni Amelia. Buhay pa siya nang dalhin sa ospital pagkatapos ng aksidente. Pagpapatuloy ni Vargas na parang isang taong sa wakas ay naglalabas ng tinik na matagal nang nakabaon sa kanyang lalamunan. May pag-asa pa siyang mabuhay.
Ngunit si Dr. Reyes, siya ang naka-duty. Siya mismo ang nagbigay ng maling gamot na nagdulot ng kanyang biglaang pag-atake sa puso. Pinatay niya ito mismo sa loob ng emergency room. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong bodega. Maging si Katrina na hostage ay napatingin kay Javier nang may sukdulang pagkamuhi. Ang lalaking nagsabi sa kanya na ang mga De Villa ang pumatay sa kanyang kapatid ay siya palang direktang pumatay sa ama ni Amelia. Ang revelasyon ay ang huling dagok. Sa pagkabigla ng lahat, ginamit ni Katrina ang pagkakataon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas para sikuin ng malakas ang tagiliran ni Javier. Napaigtad si Javier sa sakit. Sa isang saglit lumuwag ang kanyang pagkakahawak. Iyon lang ang kailangan ni Rico. Sa bilis na hindi inaasahan, sumugod si Rico at pinilipit ang braso ni Javier. Dahilan para mabitawan nito ang baril, isang putok ang muling umaling-awngaw habang ang baril ay tumama sa semento. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang tinamaan. Mabilis na kumilos ang mga pulis. Dinakma nila si Javier na ngayon ay nagwawala na parang isang hayop na nasukol. Ang isa pang grupo ay nilapitan si Imelda na natulala na lang sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mukha ay larawan ng pagkatalo. "Hindi pa to tapos, Amelia! Hindi pa to tapos!" Sigaw ni Javier habang kinaladkad siya papalabas. Tiningnan lamang siya ni Amelia. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Nilapitan niya si Katrina na ngayon ay umiiyak habang tinatanggalan ng tali ni Rico. "Patawarin mo ako," sabi ni Katrina sa gitna ng kanyang mga hikbi. "Nabulag ako sa galit, sa paghihiganti." "Pareho tayong biktima, Katrina," malumanay na sabi ni Amelia. "Ang mahalaga, sa huli, pinili mong gawin ang tama." Ibinigay niya ang isang maliit na recording device na kinuha ni Rico mula sa bulsa ni Katrina. At dahil diyan, maililigtas mo hindi lang ang sarili mo, kundi pati na rin ang alaala ng kapatid mo. Habang ang mga salarin ay inilalabas at ang mga testigo ay kinakausap ng mga pulis, tumayo si Amelia sa gitna ng bodega, sa tabi ni David at Rico. Tumingin siya sa labas, kung saan ang mga ilaw ng sasakyan ng media na tinawagan ni David ay nagsisimula ng dumating. Nakahinga siya ng malalim, isang paghinga ng kalayaan. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay unti-unting nawala. Ang laban ay tapos na. Ang katarungan para sa kanyang mga magulang ay nakamit na. Lumabas siya mula sa dilim ng bodega at humarap sa liwanag, handang harapin ang bagong umaga. Hindi na bilang isang mahinang biktima, kundi bilang si Amelia de Villarreyes, isang babaeng sinubok ng kataksilan, ngunit muling bumangon mula sa abo, mas matatag at mas buo kaysa dati. Sa pagtatapos ng kwento ni Amelia de Villarreyes, malinaw na ang pagtataksil. Kahit nagmula pa sa taong minahal at pinagkatiwalaan, ay hindi kailanman makakatalo sa katotohanan at tapang. Mula sa huwad na anyo ng isang perpektong pagsasama, napilitang harapin ni Amelia ang isang bangungot. Ang asawang si Dr. Javier Reyes ay hindi lamang gahaman sa kayamanan, kundi sangkot pa sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng kahinaan ng katawan at panganib sa buhay, pinili niyang lumaban. Sa tulong ng mga taong nanatiling tapat, ginamit niya ang talino at determinasyon upang ilantad ang kasinungalingan at iharap ang may sala sa batas. Sa huli, bumagsak ang kasamaan at ang isang babaeng minsang biktima ay muling isinilang bilang simbolo ng lakas at hustisya. Pinatutunayan ng kwento na ang kasamaan ay may hangganan at ang mga nanindigan sa tama ay may gantimpalang liwanag at kapayapaan. Bago tayo magtapos, nais kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Amelia, saan kayo huhugot ng lakas para lumaban? At naniniwala ba kayo na ang katotohanan ay laging lumalabas sa tamang panahon? Maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig. Kumusta kayo ngayon?
Sana'y ligtas at maayos kayo at ang inyong pamilya. Ibahagi ninyo ang inyong saloobin. Mahalaga sa akin ang bawat isa sa inyo.